Isayas, Kabanatang 37. At nangyari, nang marinig ng Haring Ezekias, ay hinapak niya ang kaniyang mga suot at nagbalot ng kayong magaspang at pumasok sa bahay ng Panginoon. At kanyang sinugo si Eliasim, nakatiwala sa bahay, at si Sibna, nakalihim, at ang mga matanda sa mga saserdote, na may balot na kayong magaspang, kay Isayas na propeta na anak ni Amoz. At sinabi nila sa kanya, ganito ang sabi ni Ezekias, ang araw na ito ay kaarawan ng kabagabagan, at ng pagsaway, at ng paghamak, sapagkat ang mga anak ay dumating sa kapanganakan, at walang kalakasang ipanganak. Marahil ay pakikinggan ng Panginoon mong Diyos ang mga salita ni Rabsasis, na siyang sinugo ng kaniyang Panginoon na hari sa Assyria, upang tungayawin ang buhay na Diyos, at sansalain ang mga salita na narinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya't ilakas mo ang iyong dalangin dahil sa nalabi na naiwan. Sa gayoy, ang mga lingkod ng Haring Ezekias ay naparoon kay Isayas. At sinabi ni Isayas sa kanila, ganito ang inyong sasabihin sa inyong Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa mga salita na iyong narinig, na ipinangunungayaw sa akin ng mga lingkod ng hari sa Assyria. Narito, ako'y maglalagay ng espiritu sa kanya, at siya'y makakarinig ng kaingay, at babalik sa kanyang sariling lupain, at aking ipabubuwal siya sa pamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Sa gayoy bumalik si Rabsasis, at nasumpungan ang hari sa Assyria na nakikipagdigma laban sa Libna, sapagkat nabalitaan niya na kaniyang nilisan ang Lakis. At kanyang narinig na sinabi tungkol kay Terhaka na hari sa Ethiopia, siya'y lumabas upang makipaglaban sa iyo, at nang kaniyang marinig, siya'y nagsugo ng mga sugo kay Ezekias na sinasabi, ganito ang inyong sasalitain kay Ezekias na hari sa Huda, na sasabihin, huwag kang padaya sa iyong Diyos na iyong tinitiwalaan, na sabihin, ang Jerusalem ay hindi mapapasakamay ng hari sa Assyria. Narito, nabalitaan mo kung ano ang ginawa ng mga hari sa Assyria sa lahat ng lupain, na yaoy sinira ng lubos, at maliligtas ka baga? Iniligtas baga sila ng mga Diyos na mga bansa na siyang nilipol ng aking mga magulang, gaya ng Gozan, ng Haran, at ng Resep, at ng mga anak ni Eden na nangasa Telasar? Saan nandoon ang hari sa Hamath, at ang hari sa Arpad, at ang hari ng bayan na si Parbaim, ng Hena, at ng Heva? At tinanggap ni Ezekias ang sulat sa kamay ng mga sugo, at binasa, at umahon si Ezekias sa bahay ng Panginoon, at binuklat sa harap ng Panginoon. At si Ezekias ay dumalangin sa Panginoon na kaniyang sinabi, O Panginoon ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, na nakaupo sa mga kirubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata, O Panginoon, at tumingin ka, at pakinggan mo ang lahat na salita ni Sennacherib, na kaniyang ipinasabi upang ipanungayaw sa buhay na Diyos. Sa katotohanan, Panginoon, ang lahat ng bansa ay sinira ng mga hari sa Assyria at ang kani-kanilang lupain, at inihagis ang kani-kanilang mga Diyos sa apoy,
sapagkat sila'y hindi mga Diyos, kundi mga gawa ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato, kaya't kanilang sinira. Ngayon nga, O Panginoon, naming Diyos, iligtas mo kami sa kaniyang kamay, upang makilala ng lahat na kaharian sa lupa, na ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Na magkagayoy, nagsugo si Isayas na anak ni Amos kay Ezekias na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, yamang ikaw ay dumalangin sa akin, laban kay Sennacherib, na hari sa Assyria. Ito ang salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa kanya. Hinama ka ng anak na dalaga ng Sion, at tinawanan kang mainam. Iginalaw ng anak na babae ng Jerusalem ang kaniyang ulo sa iyo. Sino ang iyong pinulaan at tinungayaw? At laban kanino itinaas mo ang iyong tinig, at ipinandilat mo ang iyong mga mata ng mataas? Laban nga sa banal ng Israel. Sa pamagitan ng iyong mga lingkod ay iyong pinulaan ang Panginoon. At nagsabi ka, sa karamihan ng aking mga karo ay nakaahon ako sa kataasan ng mga bundok, sa mga kaloob-loobang bahagi ng Libano, at aking puputulin ang mga matayog na sidro niyaon, at ang mga piling puno ng abito niyaon, at ako'y papasok sa pinakataluktok na kataasan ng gubat ng kaniyang mabuting bukid. Ako'y humukay at uminom ng tubig, at aking tutuyuin ng talampakan ng aking mga paa ang lahat ng mga ilog ng Ehipto. Hindi mo baga nabalitaan kung paanong aking ginawa na malauna, at aking pinanukala ng una? Ngayoy aking pinapangyari upang iyong sirain ang mga bayang nakukutaan na magiging mga guhong bunton, kaya't ang kanilang mga mananahan ay may munting kapangyarihan. Sila'y nanganglupaypay at nangatulig, sila'y parang damo sa bukid, at sariwang gugulayin, parang damo sa mga bubungan, at parang bukid ng trigo bago tumaas. Ngunit talastas ko ang iyong pag-upo, at ang iyong paglabas, at ang iyong pagpasok, at ang iyong galit laban sa akin. Dahil sa iyong galit laban sa akin, at dahil sa iyong kapalaluan ay nanuot sa aking mga pakinig, kaya't ilalagay ko ang aking taga ng bingwit sa iyong ilong, at ang aking paningkaw sa iyong mga labi, at pababalikin kita sa daan na iyong pinanggalingan. At ito ang magiging tanda sa iyo. Kayo'y magsisikain sa taong ito ng tumutubo sa kanyang sarili, at sa 2 taon ay nang tumubo doon, at sa 3 taon ay kayo'y mangaghasik, at magsiani, at mangagtanim ng mga ubasan, at kumain ng bunga niyaon. At ang nalabi na nakatanan sa sangbahayan ni Huda ay maguugat uli sa ilalim, at magbubunga sa itaas, sapagkat sa Jerusalem ay lalabas ang nalabi, at mula sa bundok ng Sion ay silang magtatanan. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari sa Assyria. Siya hindi paririto sa bayang ito, o magpapahilagpos man ng pana diyan, o haharap man siya diyan na may kalasag, o mahagis ang bunton laban diyan. Sa daan na kaniyang pinanggalingan, doon din siya babalik, at hindi siya paririto sa bayang ito, sabi ng Panginoon. Sapagkat aking ipinagsasanggalang ang bayang ito upang iligtas, dahil sa akin, at dahil sa aking lingkod na si David. At ang anghel ng Panginoon ay lumabas, at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria,
ng 185,000 at nang ang mga tao ay magsibagong maaga sa kinaumagahan, narito ang lahat ay mga katawang bangkay. Sa gayoy umalis si Sennacherib na hari sa Assyria at yumaon at umuwi at tumahan sa Nineve. At nangyari, nang siya'y sumasamba sa bahay ni Nisroch na kaniyang Diyos, na sinugatan siya ng tabak ni Adrimelech at ni Sarizer na kaniyang mga anak, at sila'y nagtanan sa lupain ng Ararat. At si Esarhadon na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya.